Ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas, April 9, 1942, si General Edward King ay napilitang sumuko sa mga Hapones. Major General Edward King was named commander of the Bataan forces. The Filipino and American forces were nearing the breaking point. Noong madaling araw ng April 9, 1942, napilitang sumuko si Major General Edward P. King, commander ng puwersa ng Bataan, kasama ang kanyang mga tauhan nang hindi na kayang maipagtanggol ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang tangway ng Bataan mula sa pagsalakay ng mga tropang Hapones. Ang mga sumukong puwersang Pilipino-Amerikano ay napilitang magmarcha sa ilalim ng tropikal na mainit na araw mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga at pagkatapos ay isinakay sa tren patungo sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Ang mga hindi nakarating dahil sa pisikal na kahinaan ay binabaril hanggang mamatay. Tunay na hindi makatao ang pangyayari na tinawag itong Death March at nagmarka simula sa kabuang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng mga paghihirap ng pagkatalo, karamihan sa mga nahuli na sundalo ay tumayong matatag at ang mga bayani ay lumabas mula sa kaganapan. Ang pagsuko ay pansamantala lamang. Sa kalaunan, nabawi ng mga puwersang Amerikano at Pilipino ang Bataan Peninsula noong February 8, 1945. Ang bansa ay nagmarka ng Araw ng Kagitingan tuwing April 9 ng bawat taon upang itampok ang kagitingan at kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dating tinatawag ang araw na ito na Araw ng Bataan o ang pagbagsak ng Bataan. Ang pagdiriwang ay ginawang Araw ng Kagitingan at ginawang national holiday sa ilalim ng Letter of Instruction No. 1087 na inisyu noong November 26, 1980 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang Executive Order No. 203 na may petsang June 30, 1987 ay nagdideklara na ang April 9 ng bawat taon ay tatawaging Araw ng Kagitingan upang magbigay pugay sa mga bayani ng Bataan, Corregidor at Besang Pass. Para sa mga nagnanais na makahanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan, maaari niyong i-browse ang aming mga videos. Dahil si Knowledge Power TV ay gumagawa ng mga paksa gaya ng kasaysayan, mga trivia, current issues, at video lesson. Huwag ring kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. Maraming salamat!